Anong plano ng US kung mayroong World War III? Noong February 2022, nagdeklara ng giyera si Vladimir Putin laban sa Ukraine. Nang tuluyan ng sumugod ang Russia, namulat ang mata ng ilang mga bansang naniniwala na hanggang salita lang ang tukoy ni Putin. Dahil dito, marami ng mga eksperto ang nagsasabing posible itong maging hudyat ng World War III. Ang epekto ng World War III ay magdedepende sa mga makapangyarihang bansa na sasali dito. Kaya ang tanong, kung sakaling mangyayari ito, ano nga ba ang plano ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang US? Tara, pag-usapan natin. Siyempre, ang unang posibleng kalaban ng US ay ang Russia. Kung magtatagumpay ito laban sa Ukraine, siguradong hindi ito hihinto doon. Ang posibleng sunod na target ng Russia ay ang Lithuania. Nang sinimulan ng Russia ang giyera sa Ukraine, itinigil din ng Lithuania ang pag-supply nila ng military at economic materials sa isang parte ng Russia na Kaliningrad. Malaki ang posibilidad na aatake rin ang Russia sa Lithuania bilang paghihiganti. Ano nga bang klaseng paghahanda ang ginagawa ng US laban sa Russia? Sa totoo lang, maraming mga eksperto ang nagsasabi na hindi na kasing laki ang threat ng Russia kumpara noong una. Dahil ngayon ay nakikita nila na nahihirapan itong talunin ang isang bansang hindi gaanong kalakas ang military power. Siyempre, may threat pa rin ang kanilang nuclear weapons na pwedeng i-deploy. Pero sa ngayon, tila naging stagnant ang takbo ng giyera para sa Russia kahit na lamang sila pagdating sa puwersang militar. Kung nahihirapan na sila sa Ukraine, paano nila tatalunin ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo? Kung sisimulan ng Russia ang World War III, makakalaban nito ang North Atlantic Treaty Organization o mas kilala bilang NATO, isang alliance ng ilang mga bansa sa Europe at North America, syempre na pinamumunuan ng US. Magiging threat lang ang Russia sa unang mga linggo ng World War III kapag umatake sila sa tatlong Baltic countries na Estonia, Latvia at Lithuania, pati na rin sa Poland. Habang naghahanda pa ang puwersa ng US sa giyera at papunta pa lamang sila sa Europa, dito magiging vulnerable ang NATO. Sa madaling salita, ang kailangan lang na gawin ng US ay ihanda ang kanilang mga maliliit na allied countries sa NATO sa atake ng Russia. Kailangan nilang magkaroon ng sapat na lakas upang malabanan ang Russia. Habang naghahanda, nagmo-mobilize na ang army ng US at ilan pang European countries. Base sa datos na nakikita natin ngayon na ang Russia ay nahihirapan sa Ukraine. Kung lalaban sila sa mas malaki at mas makapangyarihang NATO, walang tsansang manalo ang Russia. Kung hindi mo pa alam, ang tunay na bansa na pinakamalaking threat sa US ay walang iba kundi ang China. Kung ang US ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, pumapangalawa ang China. Ayon sa BBC, maliban sa US, walang bansa ang gumagastos ng malalaking halaga para sa kanilang military forces. Subalit saan nga ba galing ang conflict ng dalawang bansa? Ang malaking parte ng conflict ng US at China ay nagmula sa Taiwan. Noong 2022, sinabi ni Joe Biden na kung aatake ang China sa Taiwan, didepensa sa kanila ang US. Pero saan nga ba galing ang conflict na ito? At bakit mahalaga ang Taiwan? Ang Taiwan ay dating parte ng China na ngayon ay isa ng independent state pagkatapos ng World War II. Lalo na sa mga mata ng mga Taiwanese, kahit na may ilang bansa pa rin na nakikita ito na parte ng China. Siyempre, ganoon din ang tingin ng China. Gusto nilang ma-unify muli ang Taiwan sa kanilang bansa. Kung China versus Taiwan lang ang pag-uusapan, walang kalaban-laban ng Taiwan. Ayon sa datos, nasa 166,000 lamang ang active forces ng Taiwanese military. Napakababa kumpara sa mahigit na 2 million armed forces ng China. Lalo na't ang Taiwan ay isang powerhouse sa global production ng semiconductors. Ang semiconductor ay isang kakaibang substance na may electrical properties na pwedeng maging foundation para sa mga computers at iba pang electronic devices. Sa madaling salita, lahat ng mga gadgets mo ay tumatakbo sa semiconductors. Kaya naman, ang semiconductors na ito ay may napakalaking impact sa global economy at sa economies ng bawat bansa na nagpo-produce nito. Sa ngayon, dinodominate ng isang kumpanya sa Taiwan ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC ang global marketplace para sa semiconductors. Sila ang nagpo-produce ng 65% nito ayon sa Global Foundry at sila ang producers ng 90% ng mga pinaka-advanced na computer chips. Kung matagumpay na masasakop ng China ang Taiwan, sila na ang hahawak ng 70% ng global production ng computer chips sa buong mundo dahil sa ngayon, 5% ang sa kanila.
Sa madaling salita, kaya nilang atakihin ang ekonomiya ng anumang bansa na kakalaban sa kanila. Kung hindi nila ito susuplayan ng semiconductors, malaki ang magiging impact nito sa ekonomiya ng isang bansa. Maliban dito, may political importance din ang Taiwan para sa US. Ang Taiwan ay parte ng First Island Chain, isang kadena ng mga bansa mula sa Japan papunta sa Pilipinas. Lahat ng mga bansang ito ay kaalyado ng US. Kung makukuha ng China ang Taiwan, magiging madali na lang para sa kanila ang pag-atake sa Japan at sa Pilipinas, na siyang magiging mahirap naman para sa US na depensahan ang mga allies na ito. Importante din ang Pilipinas para sa US pagdating sa pagdepensa sa Taiwan. Noong 2022, sinabi ni Vice President Kamala Harris na dedepensahan nila ang Pilipinas kung aatake ang China. Noong February 2023, nag-anunsyo ang dalawang bansa na mag-e-extend pa ang military presence ng US sa Pilipinas. Ginawa nila ito dahil kung nasa Luzon ang military base, malapit lang ito sa Taiwan sa distansyang 118 miles. Kaya kung biglang aatake ang China, may malapit na military base na pwedeng magresponde. Pwede din silang makaresponde sa aggression ng China sa West Philippine Sea. Sa ngayon, alam ng China na wala pa silang laban sa US kahit na umuusbong na ang kanilang military forces. Isa sa kanilang focus para sa isang labanan na posibleng mangyari sa future ay ang lagpasan o tapatan ng ekonomiya ng US. Siyempre, mahalaga ang ekonomiya ng isang bansa kapag pumapasok ito sa giyera. Dito nanggagaling ang perang pambili ng resources para sa giyera. Upang ma-boost ang kanilang economy, binuo ni President Xi Jinping ang Belt and Road Initiative noong 2013. Layunin nitong mag-establish ng land at sea trade routes sa iba't ibang parte ng mundo, lalo na sa Europe at Africa. Magtatayo sila ng kanilang sariling infrastructures at pati na rin para sa ibang mga bansa. Pauutangin nila ito bilang isang friendly gesture upang mapatayo ang isang building. Subalit dapat ay isang Chinese company ang magtatrabaho dito na siyang makakaapekto sa ekonomiya ng bansa dahil maraming manggagawa sa kanila ang mawawalan ng trabaho. Napakataas din ang interest rates nito na siguradong mapupunta sa default ang ilang mahihirap na bansa na hindi na kayang bayaran ng China. Kung mangyayari ito, nakasaad sa kontrata na ang China ang may magmamay-ari ng infrastructure sa loob ng maraming taon. Sa madaling salita, may property na sila at control sa iba't ibang parte ng mundo. Gusto rin nilang siguruhin ang kanilang trade routes sa South China Sea para sa oil resources at gas deposits. Para dito, nagtayo ang China ng isang artificial island at kahit sinubukan silang tutulan ng international ruling, hindi pa rin huminto ang China. Dahil sa artificial islands na ito, kaya na nilang mag-claim ng ilang supplies na dapat ay sa mga kalapit na bansa. At dahil malakas ang puwersa ng China, wala nang magagawa ang mga bansang ito. Parang familiar ah. Siyempre, di nagtagal ay nagtayo na rin ng military base ang China sa isla na ito at isa lang ang layunin nila para dito. At yun ay ang pagsagawa ng surveillance sa US Navy. Gusto nilang malaman ang ruta ng Navy, i-track ito at pagmasdan at gamitin ang impormasyon na ito upang sugurin ang Navy kung sakali magkaroon nga talaga ng World War III. Ayon sa datos, mas maraming naval vessels ang China kaysa sa US pero hindi nababahala ang US dito dahil ang tunay na sukatan ng naval power ay hindi ang dami ng vessels kundi ang dami ng naval missiles na siyang importante sa labanan. Pagdating dyan, lamang na lamang ang US sa China. May 10K naval missiles ang US, masyadong marami kumpara sa 2K ng China. Siyempre, hindi pa rin sila dapat maging kampante dahil maraming eksperto ang naniniwala na pagsapit ng 2030, tataas na sa 6,000 naval missiles ang pondo ng China. Kung mangyayari man ang World War III, hindi ito magiging kapareho ng mga nakaraang gyera. Kadalasan sa mga labanan sa pagitan ng US at China ay mangyayari sa ere at dagat. Karamihan ng oil supply ng China ay tinatransport nila gamit ang kanilang mga ruta sa karagatan. At ito mismo ang tatargetin ng US upang humina ang ekonomiya ng China kung magkakaroon ng gyera. Ginagawa ng top priority ng US ang pag-produce ng F-35s, ang mga pinaka-advanced na jet fighters ngayon. Maliban dyan, in-upgrade din nila ang kanilang mga luma pero trusted na aircrafts. Ang F-15 Eagle para sa US Air Force at ang F-18 Super Hornet para sa US Navy. Siyempre, naghahanda din sila sa atake ng mga Chinese missiles at iba pang ballistic missiles. Dinamihan nila ang pag-produce ng naval vessels na may Aegis Combat System. Ito ang pinakamodernong surface combat system ng mga Navy. May sarili itong missile launching elements,
May computer programs at may radar at display na naka-integrate. Sa mahabang panahon, nakapokus ang naval strategies ng US sa kanilang carrier ships na siyang may dala ng napakalakas na mga fighter jets. Pero ngayon, dahan-dahan na rin silang bumabalik sa pag-develop ng technology para sa ship-to-ship battles na posibleng maganap laban sa China. Maliban sa aircraft carriers, ang submarines ang pinakamalaking asset ng US Navy. May 68 na submarines ang Navy at sa ngayon ay dahan-dahan na nilang pinapalitan ang kanilang mga lumang submarines mula sa Cold War ng mga bago na tinatawag nilang Virginia-class submarines. Mas marami man ang submarines ng China ayon sa mga datos, hindi naman ito kasing advanced ng mga submarines ng US, kaya talo pa rin sila pagdating sa underwater battle. Kung may kaunting weakness man ng US, yun ay ang kanilang long-range missiles. Marami silang pondong AIM-120 na napaka-epektibo pero hindi ganoon kataas ang range. Dito sila pwedeng talunin ng China. Gayunpaman, agad namang umaksyon ng US at binuo ng Pentagon ang F-3R program na siyang mag-i-improve ng kanilang mga missiles. Ang mga panibagong missiles ay magkakaroon ng two-way data links, GPS-enhanced inertial measurement units, expanded no-escape envelope, upang tumaas ang tsansa na magtatagumpay itong durugin ang target. At syempre, improved high-angle off-bore sight capacity, isang kakaibang technology kung saan pwedeng tumira ng missile ang isang aircraft nang hindi nakatingin ang ulo ng eroplano sa target nito. Mas magiging safe ito para sa mga piloto. Para sa US, palaging nakahanda ang kanilang military force na kumalaban ng dalawang malalakas na bansa kung sakaling magkaroon ng giyera. Gayunpaman, dahil sa bilis ng paglaki ng ekonomiya ng China at ang kanilang paghahanda ng kanilang puwersa, hindi na kayang talunin ng US ng mag-isa ang isang magkasamang puwersa ng China at Russia. Kaya lamang nilang tumalo ng isa. Pero huwag kang matakot dahil kung sakaling magsasanib puwersa man ng China at Russia, hindi mag-iisa ang US. Siyempre, alam na natin ang alliance ng US na NATO. Pero may isa pa silang ally na ngayon ay tinutulungan nilang lumakas pagdating sa naval force, at yun ay ang Australia. Maganda ang relasyon ng US sa Australia dahil miyembro ang dalawa ng Quad Alliance, isang diplomatic network ng 4 na bansa na kinabibilangan ng India, Japan, Australia at US. Binigyan ng US ang Australia ng isang buong fleet ng nuclear attack submarines na pwede nilang gamitin kung magkakaroon ng giyera. May military cooperation pact din ng US kasama ang Australia at UK. May security agreement din ng US sa Japan kung magkakaroon ng World War III. Ngayon alam mo na kung aling mga grupo ang magkakampi at magkalaban. Importante ang papel ng Australia dahil sumubok din ang China na ligawan ito upang hindi mapunta sa panig ng US. Pero hindi ito nangyari. Noong 2022, pumirma ng bagong military deal ang China sa Solomon Islands. Nasa northeast ito ng Australia at maraming speculations na gagawa ng permanent military base ang China dito. Kaya naman, noong 2023, nagbukas naman ng embassy ang US sa Solomon Islands pagkatapos ang 30 taon. Hindi mo may pagkakaila ang ginagawang arms race ng China at US. Kung ano paman ang plano ng US para sa World War III, iisa lang ang tiyak. Ang karamihan sa atin ay umaasa pa rin na maaayos ang lahat ng international conflicts at tensions sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.